Breaking news mga kabayan. Isang dambuhalang pondo na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso para sa mga proyektong irigasyon sa 2026 ang isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA. Ngunit ito ay nasa anyong lump sum. Isang malaking blankong numero na walang malinaw na detalye kung saan mapupunta ang bawat sentimo. Pangalawa sa ating mga balita, ang mismong ahensyang inatasan para imbestigahan ang isa sa pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng bansa. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay maaaring isa palang tigreng walang pangil. Pangatlo sa ating mga balita, ang investigasyon sa flood control scandal ay nagsimula nang magpalawak ng kanyang mga galamay. At ang pinakabago nitong biktima, ang sistema ng kalusugan ng bansa. ICI, iimbestigahan din ang mga non-operational facility ng DOH at panghuli, isang pasabog na akusasyon at mga bagong ebidensya ang muling naglalagay kay Senator Bongo sa gitna ng nag-aalab na flood control scandal. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng paghahanda para sa pambansang budget ng 2026, isang malaking red flag ang iwinagayway sa Senado. Isang pondong kasing laki ng 50 bilyong piso ang biglang kinuwestiyon. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa misteryong bumabalot dito. Ayon sa isang ulat na itinampok sa Bilyonaryo News Channel, sinisilip na ngayon ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang panukalang budget ng National Irrigation Administration. Ang dahilan, ang buong pondo para sa national at communal irrigation systems ay nakapaloob sa isang lump sum appropriation. Para sa ordinaryong mamamayan, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isipin ninyo na ang lump sum budget ay parang isang tseke na may malaking halaga, pero blanko ang nakasulat sa pay to the order of. Ito ay isang buong pondo na ibinibigay sa isang ahensya nang walang malinaw na listahan o breakdown kung saang mga partikular na proyekto ito gagamitin. Ito ang direktang kabaligtaran ng isang line item budget kung saan bawat piso ay nakatala at nababantayan. Isang susing sangkap para sa transparency at pananagutan. Ang mas nakakabahala, ayon kay Gatchalian, ito ay tila nagiging isang trend, isang nakakabahalang pattern. Kinuwestiyon niya kung bakit biglang nagbago ang sistema. Noong 2023, detalyado at naka-line item pa ang budget ng NIA. Ngunit pagsapit ng 2024 at 2025, ang sistema ay biglang naging lump sum. Ang tanong ng senador ay direkta at matalas. Bakit? Sa kanyang mga salita, the more detailed, the better for transparency. Malinaw ang kanyang mensahe. Ang pagtatago sa likod ng malalaking numero ay hindi katanggap-tanggap. Sa kanilang depensa, ipinaliwanag ng mga opisyal ng NIA na nagsumite sila ng detalyadong proposal sa Department of Budget and Management o DBM. Tila, ipinasa nila ang responsibilidad sa DBM na may sarili namang katwiran. Ayon sa DBM, ginawa raw nilang lump sum ang ilang proyekto para bigyan ng flexibility o kalayaan ang mga ahensya. Kung masyado raw kasing detalyado, mahihirapan ang ahensya na ilipat ang pondo mula sa isang proyektong mabagal papunta sa isang mas mabilis. Isang proseso na mangangailangan pa ng savings and augmentation sa halip na simpleng realignment lang. Ngunit ang rason na flexibility ay tila gumuho ng ilantad ni Gatchalian ang isang mas malaking issue, ang kahina-hinalang paglobo ng budget ng NEA noong nakaraang taon sa ilalim ng Establishment of Pump Irrigation Projects o EPIP. Dito, ang isang pondong nagsimula sa 7.72 billion sa orihinal na panukala ay pumutok sa kamara sa halagang 31.31 billion pesos at sa huli ng maisabatas, ito ay umabot sa nakakalulang halaga na 61 billion pesos. Ang katwiran ng ahensya sa halos 8 beses na paglaki ng pondo, ito raw ay bilang tugon sa matinding tagtuyot na dulot ng El Nino. Ngunit habang lihitimo ang problema, ang proseso ng paglobo ng pondo na walang malinaw na public scrutiny ay nagpapakita ng panganib na dala ng lump sum appropriations. Ito ang sistemang maaaring magbukas ng pinto para sa mga budget insertion at posibleng katiwalian. Dahil sa mga revelasyong ito, isa lang ang naging malinaw na utos ng Senado sa NIA. Isumite ang kumpletong detalye ng kanilang panukalang 50 bilyong budget para sa 2026. Ang laban na ito sa Senado ay hindi lamang tungkol sa mga numero at patakaran.
Ito ay tungkol sa karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang perang kanilang pinaghirapan. Dahil sa bawat pisong nawawala sa dilim ng isang lump sum budget, mayroong isang magsasakang hindi nararating ng patubig, mayroong isang komunidad na nanganganib ang supply ng pagkain, at mayroong tiwala ng bayan na unti-unting ginuguho. Samantala, habang patuloy ang usapin patungkol sa questionableng budget, sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal, isang mahalagang tanong ang lumutang. May tunay na kapangyarihan ba ang Independent Commission for Infrastructure para panagutin ang mga sangkot? O ito ba ay isang palabas lamang para pakalmahin ang nag-aalab na galit ng publiko? Ayon sa pagsusuri ng isang political analyst mula sa Ateneo de Manila at St. Scholastica's University na itinampok sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, ang ICI ay structurally weak o mahina ang mismong pundasyon nito. Ang dahilan, isang kritikal na kapangyarihan na wala sa kanila, ang contempt power. Ano ang contempt power? Ito ang kapangyarihang magparusa sa sinumang individual o opisyal na babaliwala sa kanilang investigasyon, magsisinungaling sa kanilang pagdinig o tatangging makipagtulungan. Kung wala nito, ang ICI ay parang isang hukumang walang kakayahang mag-utos. Pwede silang mag-imbita ng testigo, pero hindi nila ito mapipilit na dumalo. Pwede silang magtanong, pero wala silang magagawa kung ang sagot ay pananahimik. Dahil dito, nag-iwan ng isang matapang na tanong ang analyst. Ipinunto niya na hindi naman daw nabigyan ng sapat na kapangyarihan ang komite para magsagawa ng matinong investigasyon. Kaya't ang tanong, ano pa ang silbi nito? Bakit pa sila nananatili roon kung limitado naman ang kanilang galaw? Sa madaling salita, para saan pa ang isang komisyon na walang armas para tuparin ang sinumpaan nitong tungkulin? Ngunit ang usapin ay may isa pang komplikadong bahagi. Inihayag din ng analyst ang panganib ng pagsasapubliko ng investigasyon. Ang bawat pagdinig na isinasahimpapawid, bawat detalyeng inilalabas sa media ay maaaring mauwi sa isang trial by publicity. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang mga inaakusahan ay nahusgahan na ng publiko bago pa man dumaan sa tamang proseso ng korte na isang paglabag sa kanilang mga karapatan. Dito ngayon, nagbabanggaan ang dalawang mahalagang prinsipyo, ang karapatan ng akusado at ang karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ngunit para sa analyst, malinaw kung ano ang mas matimbang sa kasong ito. Dahil sa enormous amounts of public funds na nawawala, ang sigaw ng publiko para sa transparency ay hindi maaaring baliwalain. Ang mga Pilipino, aniya, ay mas mapagbantay na ngayon dahil sa structural na kahinaan ng ICI. Ang tagumpay ng investigasyon ay nakasalalay na lamang sa voluntaryong kooperasyon ng mga opisyal ng gobyerno. At dito, nagbigay ng babala ang analyst. Isang mensahe para sa mga opisyal na patuloy na binabaliwala ang mga pagdinig. Ang pag-iwas nila ay maaaring magdulot ng mas malaking problema para sa gobyerno. Kung patuloy nilang babaliwalain ang investigasyon, ang buong proseso ay maaaring ituring ng publiko bilang isang witch hunt o pamumulitika lamang. Isang palabas na walang tunay na layuning maghanap ng katotohanan. Mawawalan ng tiwala ang taong bayan hindi lang sa ICI kundi sa buong sistema. Ang revelasyong ito ay isang malaking dagok sa pag-asang makamit ang hustisya. Habang ang bansa ay nakatutok sa bawat revelasyon sa flood control scandal, ang mismong katawan na dapat ay nangunguna sa paghahanap ng katotohanan ay tila napilayan na bago pa man makatakbo. Ang tanong ngayon ay hindi na lang kung sino ang may sala, kundi kung may kakayahan pa ba ang ating mga institusyon na sila ay tunay na papanagutin. At hindi lang dyan, nagtatapos ang mga kinakaharap na issue. Ang akala ng marami ay tungkol lang sa mga ilog at kanal ang anomalya. Ngunit isang bagong revelasyon ang sumabog na nagpapakita kung gaano kalawak ang posibleng sira sa sistema. Ngayon, ang ICI ay hindi na lamang nakatutok sa DPWH. Ngayon, iimbestigahan na rin nila ang mga proyektong pangkalusugan ng Department of Health. Ang mas nakakagulat, ang kahilingan para sa investigasyong ito ay nanggaling mismo sa loob ng DOH sa katauhan ng kalihim nito na si Ted Herbosa. Sa isang tila desperadong hakbang para linisin ang sarili niyang bakuran, si Herbosa mismo ang nagtulak na silipin ng ICI ang mga non-operational o hindi gumaganang pasilidad sa ilalim ng kanyang ahensya. Partikular na ang mga tinatawag na super health centers. Pero paano nagkadugtong ang issue ng baha sa issue ng ospital?
Ipinaliwanag ni Secretary Herbosa ang koneksyon. Anya, nagsimula noong 2024, isinabata sa General Appropriations Act na lahat ng proyektong pangkalusugan na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso ay dapat ipatupad ng DPWH. Ito ang parehong ahensya na ngayon ay nasa sentro ng flood control scandal. Dahil dito, nagpa siya si Herbosa na ipasilip na rin ang mga proyektong hawak nila para sa DOH at ang mga numero ay nakakabahala. Mula 2021, mayroong 878 na super health facilities ang nakaprograma sa buong bansa. Ngunit sa kasalukuyan, 365 sa mga ito ay ongoing construction pa rin. Isang terminong gobyerno para sa mga proyektong natenga, nabimbin at hindi napapakinabangan. Mga gusaling dapat sana ay nagbibigay ng lunas, ngunit ngayon ay mga monumento ng kabiguan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pader ng pagkadismaya ang naramdaman mula mismo kay Secretary Herbosa. Inamin niya ang isang masakit na katotohanan sa gobyerno. Anya, tila siya lagi ang nasisisi sa lahat ng pagkukulang. Kapag mahina raw ang sistema ng kalusugan, kahit pa ito ay devolved o nasa ilalim na ng lokal na pamahalaan, sa kanya pa rin itinuturo ang sisi. Sa kalihim ng kalusugan, ito ang kanyang sigaw. Kahit hindi ang DOH ang direktang nagpapatupad ng proyekto, sa huli, kapag pumalpak ang serbisyong pangkalusugan, iisang tao lang ang sinisisi ng publiko, ang kalihim ng kalusugan. Ang pagpapalawak ng investigasyon ng ICI ay isang malinaw na hudyat. Ang problema ay hindi lamang tungkol sa isang uri ng proyekto, kundi posibleng tungkol sa isang sistema kung saan ang pagpapatupad ay napupunta sa iisang ahensya na ngayon ay nababalot ng kontrobersya. Sa bawat super health center na hindi natatapos, hindi lang pondo ang nasasayang. Ito ay pag-asa para sa may sakit, serbisyo para sa may hirap, at tiwala ng taong bayan na muling winawasak. Sa gitna ng mariing pagtanggi ni Senator Bongo na may kinalaman siya sa mga kontrata ng kanyang pamilya, muling binuksan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang usapin. Dala ang tinatawag niyang pader ng ebidensya. Ayon sa ulat ng agenda sa Bilyonaryo News Channel, hinamon ni Trillanes ang paglilinaw ni Senator Bongo at tinawag itong isang malaking palabas na dapat imbestigahan ng mas malalim. Sa mga pahayag ni Trillanes, iginiit niyang ang ama ni Bongo na si Desiderio Go, may-ari ng CLTG Builders, at ang kanyang kapatid na si Alfredo Go, may-ari naman ng Alfredo Builders and Supply, ay nakakuha umano ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng pamahalaan. Para kay Trillanes, hindi maikakaila ang anyay impluensyang nagmumula sa dating matalik na alyansa ni Bongo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariing pinabulaanan naman ni Senator Bongo ang mga paratang at iginiit na wala siyang kinalaman sa anumang negosyo ng kanyang mga kamag-anak. Bukas daw siya sa anumang investigasyon upang patunayan ito. Ngunit para kay Trillanes, ang mga dokumentong hawak niya ay hindi basta chismis. Ibinunyag niyang magsasampa siya ng panibagong plunder complaint sa Office of the Ombudsman laban sa senador, karugtong ng kasong isinampanan niya noong nakaraang taon. May hawak daw siyang mga bagong kontratang hindi pa naisusumite noon. Batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mula 2002 hanggang 2017, ang CLTG Builders ay nakatanggap ng mahigit 1.85 billion pesos na halaga ng mga proyektong infrastruktura sa Davao Region. Sa parehong taon, lumabas din sa mga ulat na pumasok ang kumpanya sa ilang joint venture project na umabot sa 816 million pesos kasama ang mas malalaking contractors sa rehiyon. Ayon pa kay Trillanes, bagamat hindi pa tuluyang napapatunayan sa korte, may kaugnayan din umano ang kumpanya ng pamilya Go sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya, na kilala sa media bilang mga flood control contractors. Isa sa mga halimbawa raw nito ay ang 816 million pesos na joint venture ng CLTG Builders at ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya, mga proyektong kasalukuyan ng iniimbestigahan ng DPWH at ng Ombudsman ayon sa ulat ng Manila Standard. Sa ilalim ng batas, kapag mapatunayang ginamit ng isang opisyal ang kanyang impluensya upang makinabang ang mga kamag-anak sa mga kontratang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong piso, maaari itong magresulta sa kasong pandarambong. Giit ni Trillanes, hindi siya basta nagbibitaw ng paratang.
Dala raw niya ang ebidensya. At sa kabila ng mga umano'y emisaryo na lumalapit sa kanya, naninindigan siyang sarado na ang kanyang pinto. Ang mga bagong revelasyong ito ay tila hindi na simpleng usok ng kontrobersya. Ito ay apoy na unti-unting lumalaganap sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Hindi na ito basta bangayan ng salita, kundi labanan ng ebidensya. Isang laban na nakatakdang humarap hindi lang sa ombudsman, kundi pati sa korte ng opinyong publiko. Sa mga sunod-sunod na isyong kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang sistemang tila kinakain ng kalituhan, kakulangan sa koordinasyon at limitadong pananagutan. Mula sa mga ulat ng di gaanong malinaw na pondo sa NIA hanggang sa mga hamon sa kakayahan ng ICI na magpatupad ng mga investigasyon, pati na rin sa mga isyong kinakaharap ng ilang pasilidad ng DOH at maging sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno, iisa ang mensaheng lumalabas. Kailangan ng bansa ng mas malinaw na sistema ng pananagutan at mas matibay na transparency.